Lagi na po may kasabihan, better late than never to worship God. Kaya mas mainam po talaga. At the time of worship, singing in the Lord, ay sama-sama na po tayo. Kasi po sa paawitan pa lang, naroon na po ang pagpapala. Amen? Danaya na po tayo. Kung meron po tayong kalungkutan, meron po tayong mga bigat, sa pamagitan po ng awit, tayo po ay lalaya na. Amen? So, praise the Lord. Let us give clap of praise sa ating Panginoon sa buhay. I hope na hindi lang po natin sila magiging visitors today, but sila po ay magiging kasama po natin to be with us as a part of the family of God. Okay? Praise the Lord. Sapagkat, alam niyo po ba mga anak, sa buhay na ito ay dapat magkaroon po tayo ng dalawang kapanganakan. Eh, doon po sa mga bago, magkaroon po tayo ng dalawang kapanganakan. At hindi po tayo papayag, at hindi po papayag ng Diyos na, at welcome back po pala doon sa kay Kuya Jasper. Welcome back pala sa Kevin. Hindi naman okay, talagang, alam nyo, kahit anong gawin ng Diablo sa ating mga buhay, kapag tayo tinawag pinili ng Diyos, amen, tataknak po natin ang Diyos, eh wala tayong pupuntahan sa Diyos pa rin. Kaya para hindi na po tayo mahirapan, eh tayo po ay, kahit nag-fall tayo, amen, di naman po tinitingnan ng Diyos yung ating pagbagsak, amen. Ang tinitingnan po ng Diyos yung po ating pagbangon, amen po ba, at pagpatuloy sa Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang sabi po ni David, the righteous may, ano ang righteous? May fall 7 times, but rises again. Amen? Yan po ang matuwid. Yan po ang mga righteous in the sight of God. Ang mga matuwid daw po, kahit daw po sila 7 beses daw po bumagsak, nabigo, na-discourage, nag-disappoint. Amen po ba? Pag hindi po sila nanatili sa ganung buhay, nagkasala, hindi po sila nanatili ganung sa buhay, kundi sila po'y bumabangon. Amen po ba? Bumabangon. Amen? Ang sabi ko po, bumabangon ang mga righteous. The Lord. Amen? Bumabangon. Kaya if you consider yourself in the sight of the Lord na you are righteous, kahit po ano pang mangyari sa buhay mo, ginapi ka ba ng kasalanan, kabiguan, kalungkutan, amen, ano bang ginawa ng Diablo sa buhay mo, ay talagang babangon ka at lalaban. Amen po ba? Yung huling bala mo ay ilalaban mo. Amen po ba? Hello, ang sundalong sugatan ay lalo tumatapang. Amen po ba? Sugatan ka ni Satanas, dapat habang nasasaktan ka sa buhay, dapat lumalaban ka, dapat iba nag-suicide eh. Amen? Habang tayo, kapatid ko, habang tayo nakakaranas sa mga discouragement, desperado ka sa buhay, nagulungkot ka, nabibigo ka, lahat ng negatives naranasan mo sa buhay. Rise up! Amen po ba? Huwag kang manatili sa ganong buhay dahil mabuti ang Diyos, may plano ang Diyos sa'yo. Amen! Pagpahan po natin ang Diyos at ang gusto ni Satanas, manatili ka dyan sa kasalanan, manatili ka sa kalungkutan, amen po ba? Manatili kang bagsak, pero ang gusto ng Diyos, rise up! You're righteous of God! Rise up! Upang hindi po tayo paglaruan ng demonyo. Amen? Amen po ba? So before I will step down, hayaan mo na ako po ay magbukas sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Okay. Ang sabi ko rito sa Biblia, the original translation, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisampalataya. Again, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga
bulag. Church, makinig po tayo. Hindi lang po pala mata ang bulag, ang pwedeng magiging bulag sa isang tao. Amen. Ang sabi po rito, ang ating mga kaisipan ay pwedeng bulag. Bulag sa katotohanan. Amen po ba? So, sino daw po ang nagbulag ng ating mga kaisipan? Nilalagyan niya ng kadiliman? Nilalagyan niya ng kalabuan? Parang madilim ang buhay mo, malabo ang buhay mo, parang wala ka nakikitang liwanag sa pamilya mo. Amen po ba? Sa pag-aaral mo, sa negosyo, sa trabaho, wala ka nakikita. Amen. Sa iyo po ay wala ka nakikita. Sino daw po ang bumulag? Ang Diyos ng sanlibutan ito. Are you with me? Nakikinig po ba tayo ng salita ng Diyos? Okay. Ang lahat nga po na nakikinig ay pumalakpak sa Diyos. Nabinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya alam niyo po ba, meron pong danger. Kapag hindi po tayo nananampalataya sa Panginoon Kristo, meron pong danger ang buhay. Tuluyan po tayong bubulagin ni Satanas. At hindi po natin, ito po, bakit daw po niya binulag? Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Bakit daw po binulag ni Satanas ang ating kaisipan? Kaya nga, alam nyo, pag Sunday dapat maraming tao sa church. Pero bakit wala sila sa church? Nasa malls, nasa swimming pools, nasa Lapatsahan, nasa Luneta Park, nasa ganaan. Bakit? Dahil kasama po sila rito. Binulag kasi ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip. Amen? Hello? Binulag ni Satanas. Bakit niya binubulag? Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan. Ang gusto pala ni Satanas, laging madilim ang buhay natin. Laging malungkot ang buhay natin. Laging pighati. Lagi po siyang nabibigo. Lagi pong matamnay. Lalong may laban. Lagi pong meron pong problema, may pagsubok. Laging may bigat. Merong takot, pangamba. Amen po ba? Meron pong mga kadiliman sa buhay. Iyan po ang gusto ni Satanas. Kaya binubulag niya ang ating kaisipan. Kaya marami ngayon, church, talagang bulag na bulag. Hindi po nakakarating sa church. Hindi lang po yan. Hindi lang po hindi nagsasimpalataya. Nadadamay na po ang mga manampalataya. Hindi na po nakakarating ang marami sa church. Bakit? Unti-unti na silang binulag ni Satanas. Yan lang po yung dahilan kung bakit maraming manampalataya, matagal ng manampalataya. Hindi po nakakarating sa church pag Sunday at hindi na po nakakaganap ng mga tungkulin. Bakit? Ito na po dahilan, church. Unti-unti na po silang binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Amen po ba? Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan, upang yung may liwanag ka na, bubulagin ka ni Satan para manatili ka sa kadiliman. At yung mga hindi nagsisampalataya ay manatili silang nasa kadiliman ng buhay. Amen po ba? At ang sinasabi po ni Apostle Paul rito, na huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Ano po bang Ebanghelyo na sinasabi po rito ni Apostle Paul? According to 1 Corinthians chapter 15, ito po yung sinasabi ni Paul. Upang hindi makikita natin ang Ebanghelyo. Ano daw po ang Ebanghelyo? Sa 1 Corinthians 15, ngayon ipinagalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, sa inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Ito ang Ebanghelyo
Ebanghelyo po sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Okay? Sa Ebanghelyo daw na ito, ligtas daw kayo. Pumalakpak na po ang gusto at nais maligtas. Kung matyaga ninyong iningatan, ayan po yung issue ko Yung Ebanghelyo daw po na sinasabi ni Paul, kung matyaga ninyong iniingatan, kalabitin ng katabi ko, kumusta? Nagtsatsaga ka pa ba? Sa Panginoon. Kung matyaga ninyong iniingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano po yung Ebanghelyo na ipinangangaral ni Paul? Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo, ito po yung Ebanghelyo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Kalabitin mo yung katabi mo, ang mabuting balita, namatay si Jesus dahil sa kasalanan mo. Sige po, left and right. Tell to your neighbor, sabihin mo, namatay pala si Jesus dahil sa kasalanan mo. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung mga kasalanan na ginawa natin, yung mga kasalanan sinabi natin, yung mga kasalanan inisip natin, itong Ebanghelyo na sinasabi ni Paul, ito po yung good news. Good news ito sa atin. Paano nagiging good news? Namatay nga si Jesus. Pero ang kanyang kamatayan ay kapalit ng ating buhay. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kalabitin yung katabi mo, mahal ka ng Diyos, huwag kang magulo. Huwag kang madagdag. Huwag mo akong dagdalin dahil mahal ako ni Jesus at mahal ka ni Jesus. Amen po ba? Praise the Lord. Amen po ba? Nalaman po ba natin? Amen. Kapatid, sa araw na ito, naway makarating sa buhay mo ang pinaka-good news na si Jesus ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Amen. Kaya kalabitin ng katabi mo, huwag ka nang mabuhay sa kasalanan. Sabihin mo, huwag ka nang magmura. Sabihin mo, baka panamura yung katabi mo Sabihin mo, huwag ka nang magmura. Huwag na magmumura. Huwag ka nang magsinungaling, baka nagsisinungaling yan. Amen. Huwag ka nang manlait. Huwag ka nang mag-chismis. Huwag ka nang manirang puri. Hello? Sabihin mo yan, baka siya yun. Amen. Sabihin mo, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. Hello? Magpatawad ka na. Sapagkat kasalanan mo sa Diyos ang hindi nagpapatawad. Amen po ba? Hello? Alisin mo na ang mga galit mo, mga puot mo, mga tampoy na nakit sama ng loob. Hindi! Alisin mo na sa buhay mo yan, mga inggitera. Tinapos na ni Jesus yan lahat sa cross. Namatay na siya sa kagagawan mo. Lahat ng kasalanan mo, ipinayag ni Jesus ang kanyang buhay para mapatawad ka. Kaya huwag ka nang magmura. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag ka nang manilapuli. Huwag ka na pong mangaway. Huwag ka na pong gumawa ng kasalanan. Kasi bakit? Ang good news, kapatid, bago po ako bababa, ang good news, lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko, past, present, and future, ay pinatawad na ng Panginoon Kristo. Kaya ang gusto ng Panginoon, magbagong buhay ka. Kanabitin mo, hoy, magbagong buhay ka na. Bagong buhay ka na. Magbagong buhay ka na. At mamatay na sa kasalanan. Amen po ba? Mamatay na sa kasalanan. Marami sa atin, buhay na buhay pa sa kasalanan. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo kung buhay pa sa kasalanan. Kung buhay pa sa kasalanan, magmumura pa rin yan. Magsisinungaling pa rin yan. Pero ang good news, kapatid, ang
pinahihiya ang salita ng Diyos sapagkat ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Kumusta? Yung salita pa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay ating pa po nababasa. Amen. Yan po ang may kapangyarihan. Ang Biblia ang may kapangyarihan para patuloy kang magtatagumpay sa kasalanan.